Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semikem for today's video. So for today's video, may ginawa tayong content about sa nasuspend kong account. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya naibalik. Yes, naibalik na po yung nasuspend nating Facebook account. And kung gusto mong malaman ko paano and ano yung ginawa ko dyan, keep on watching. And kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And simulan natin agad pagkatapos ng aking intro. So, kung maalala nyo, may na-content po tayo regarding po sa nasuspend po nating account. Nag-submit po tayo ng mga appeal form ng identity ID po natin. And may ginawa po ako ulit na paraan para maibalik po talaga yung ating nasuspend na account. Dahil nag-search po ako sa TikTok, sa YouTube, sa Google. Yung mga paraan na ginagawa po nila is nagpa-verify po sila kay Meta support dito sa kanilang IG account. So, sinubukan ko pong magpa-verify dito sa ating IG account. Yung ating IG account is hindi connected doon sa ating Facebook. So, noong una, nagdadalawang isip pa akong subukan kasi nga hindi connected yung ating IG account doon sa na-suspend kong account sa Facebook. So, yun, sinubukan ko pa rin kahit hindi ko sure kung magagrant or ma-accept ni Meta Support. So, nag-try po akong magpa-verify. So, ito yung screenshot ko na lang. Ito yung mga screenshot natin noong una. Ayan. So, nag-subscribe po ako dito sa Meta Verify. So, ayan. Ito naman is 30 pesos lang. 30 pesos lang naman for first month. And after first month, yung total na talaga ng babayaran mo monthly. So, kailangan ko lang naman ma-chat si Meta Support. And 30 pesos lang naman. And sinubukan ko na. Ayan. Tapos, dalawang account ko kasi yung pinakonek ko dito, yung Facebook ko and yung IG account ko. So, may 20% off ako and then yung binayaran ko is 50 pesos. Then, after your first month, you automatically be charged 750. So, after tong ma-expire tong 1 month na to, itong 50 pesos na to, unsubscribe ko na siya para hindi ako magbayad ng 750. 'Di ba, mahal? Kasi nga kailangan ko lang naman makausap yung Meta Support. So, yun. And yan, nag-add lang ako ng mga other security verification. Then, after nyan, dito na tayo. Then, after nyan, nag-click ako kay Meta Verify para makausap nga natin yung Meta Support. Then, ayan, get support. Pipindutin nyo tong connect with agent. So, yung gagawin lang natin is, balikan lang natin yung conversation namin nung agent. Ayan. So, nakausap ko na siya. Ayan. Ito yung conversation namin. Wala siyang hininging ID, walang screenshot. Yung screenshot kasi, nag-upload failed dito. So, hiningi lang siya mga information sa akin yan. Can you try to copy the screenshot? Ayan, yung kinapapaste ko na lang yung screenshot doon sa picture. Then, ayan. Tapos, tinawagan niya ako niyan. So, nakausap ko siya. In-explain ko yung nangyari doon sa account ko na suspend. So, after niya, thank you again for taking our call today. Kasi, and ano na yan kasi ito, kinausap ko siya mga 12 na madaling araw. Then, nakatulog na ako niyan. Then, pagising ko, ito na. We appreciate your patience on this matter. We have received an update from your dedicated team about your account that got suspended. Good news. After a careful review, our dedicated team has informed us that your account has been reactivated.
O, 'di ba, na-reactivate ulit yung ating account. You may now log in with the login credentials of the account to confirm that you are able to access the account on your end as well. I hope this clarifies your concern and I was able to help you out with this matter. So, tignan ko agad yung ating Facebook niyan. So, after nating makita yung ano, yung kanyang chat, chineck ko na ulit. Ayan. So, ito yung lumabas sa akin nung that time niyan. August 23 po yan, nung panahon na na-open ulit yung ating account. Then, August 17 ako na-suspend. Then, August 23, bumalik yung ating account. Ayan. So, bumalik na siya, pero may kailangan pa rin akong ayusin. Nung bumalik siya, nung chineck ko yung, monetization sa ating Facebook, ito yung lumabas diyan. Wait lang guys, hanapin ko yung screenshot. Ayan, nagkaroon ako ng violation doon sa, in-upload kong photo. Ayan, ito yung photo na yan, yung title, "Paano kung wala ng no longer access sa Facebook recovery?" Yan, siguro na-trigger sa Facebook, hindi ko alam kung bakit gano'n. Wala naman akong nilabag dito kasi 'di ba gumagawa ka ng tutorial. Nakalagay, this goes against our community standards on cybersecurity. Yun, siguro sa cybersecurity na-trigger sa Facebook na baka nag-ano ako ng anti-security niya siguro na baka nagbibigay ako ng mga, information paano mang-hack or paano ma-open, mga gano'n, mga gano'ng, senaryo siguro kaya ako na nagkaroon ng violation. So, dahil lang pala dito, 'di ba, dahil lang pala dito ako nagkaroon ng suspended, Facebook. So, yun lang 'di ba, napakasimpleng dahilan dito sa in-upload ko na wala namang 'di ba, pero na-trigger sila, binigyan ako ng suspended. Then yan, yung ating, monetization status is your ability to earn is at risk. Tapos after niyan, kinausap ko ulit si Meta support niyan. Kinausap ko ulit si Meta regarding nga diyan sa issue na yan. Kinausap ko siya ulit. Naman yung another case natin na sasagutin nila, ayan. So ito, ayan, August 23 din yan, that time din yan na-open ko. Nag-message ako ulit sa Meta support. Ayan, sinabi ko lang yung mga reason, then nag-send din ako ng screenshot nito. Tapos tumawag din siya sa akin. Tapos, ayan. Tapos niyan, wala pang isang araw yan. Binalik na rin niya agad. So, the good news is that our team does periodic reviews. Once your account or page has been reviewed and we have determined that it was incorrect and your account or page is compliant with our policy and community standards, the restriction will be removed. So, nag-antay rin ako dyan that day. Tapos, after nun, nawala rin. Naging okay na rin yung ating monetization tools. Oh, yan. Your profile is earning money. So, yun lang. Yun lang po yung ginawa ko. Nag-ano lang ako dito sa Meta support. Nagpa-verify lang ako. Tapos, yun, kinausap ko lang sila, yung mga issue ko. And sila na yung nag-solve. Basta, mapaliwanag nyo sa kanila yung anong issue nyo talaga regarding sa inyong account. Kung suspended ban or disable or na-lock yung inyong Facebook, try nyo po itong method na to. Magpa-verify, mag-subscription pa kayo sa Meta support sa IG or sa Facebook. Meron din naman sa Facebook. Magpa-verify po kayo doon. Then, 1 month lang kayo. Then, after 1 month, mag-ano na kayo, huwag nyo hintayin yung due date nyo. So, after ng due date nyo is, ikat nyo na. I-unsubscribe nyo na agad yung subscription nyo. Kung gusto nyo lang makausap yung Meta support. Yung agent ni Meta. So, yun. Kasi, pag kinakausap natin directly si Meta or yung agent niya, is mapapabilis yung proseso ng ating account. Mas mapapadali
Kasi kung nagpapasa tayo ng form, na-realize ko matagal kasi maraming nakapila sa kanya. Nung sinabi ko naman doon sa huli kong content, maraming pong nakapila kay Meta Support. So, kailangan nating mauna doon sa mga nakapila. Ayan, so kailangan natin kasi priority ni Meta yung mga verify account or nagsusubscribe sa kanya. Yun lang yung dapat nyong gawin. So, 'di ba, gano'n lang naman yung gagawin natin. I-try niyo pong magpa-verify kay Meta Support or mag-subscribe po kayo. So, first month lang naman or 30 pesos lang naman po yung magagastos nyo, i-try nyo po. So, sa mga nahack yung account, na-lock, or na-suspend, or na-disable, ayan. So, i-try nyo po. Yun yung paraan natin kung paano natin mare-recover ulit yung ating mga account. So, sa next tutorial po natin, i-try ko pong subukan. Try ko pong i-recover yung ating, may isa po kasi ako Facebook account na wala ng email and wala na rin password. So, wala na rin yun lahat. Wala na ako lahat access nun. And, subukan nating i-chat kay Meta Support at pagpaano tayo, humingi tayo ng tulong sa kanya kung kaya niya i-recover yun. So, yun. Yun lang naman yung mga, kasi yung mga ways na sinasabi ko po sa inyo dito sa ating tutorial is, alam naman natin na kapag nagpasa po tayo ng appeal form, ng mga ID natin for verification, then tapos yung mga iba kasi, wala nang no longer access, kasi kapag yung dating device nyo po is ginagamit nyo, ngayon po is wala na, tapos hindi nyo na po nga alam yung inyong password, yung email, so wala na lahat, wala na naka-access lahat nun. Mahirap na po kasi yan talaga i-recover. Marami pong proseso, ano po talaga yan, tricky na talaga yan. Hirap po talagang i-recover po yun. So, i-try ko pong pa-recover yun sa Meta Support hanggat naka-verify and naka-subscription pa ako. Kapag na-recover niya yon, yan, ituturo ko po sa inyo kung paano yung mga process na sinabi ko sa Meta Support and sana ma-recover niya. Updated lang tayo sa mga bago nating video para ma-update ko kayo kung nag-success ba yung ating susunod na gagawin natin na ma-recover yung mga without email and password. So, yun lang. And kung may iba po kayong tanong regarding po dito, mag-comment ka lang sa ating comment section and i-share nyo rin ito sa mga kakilala nyo na na-suspend or na-hack or na-disable yung kanilang account. And that's all for today's video. Huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga video na i-upload natin. And see you next video. Bye!